Hello Pisces, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung mga messages ninyo, we have the Page of Cups, we have the King of Swords, and we have the Hanged Man energy. So, yung Page of Cups, this is about may excitement dito. No? Meron kasing mga paparating na balita that will excite you. Maaring magpakilig din ito sa'yo, magpa-excite talaga sa'yo, magpasaya sa'yo, yung gano'n. No? This is a very fresh, feeling, kumbaga, no? Yung parang alam mo yun yung pakiramdam ng bagong ligo ka. No, feeling ko yun ang mararamdaman ninyo na parang fresh, walang bigat, walang kahit ano, no? Yun ang nararamdaman ko dito for you. And maaring merong mga bagong balita na dadating at ang mga balitang ito could be very refreshing. So siguro mga balitang paparating very positive, no? Siguro positibo at makakapagpasaya sa iyo. There could be opportunities. This could be balita, no, regarding oportunidad na siyang magpapa-excite sa iyo, magpapaganda ng vibe mo, magpapaganda ng inyong pakiramdam, 'di ba? So mga ganyan. So we have the King of Swords. King of Swords is someone na nasa seat of power. Meron siyang authority. Pupwedeng ano to, pupwedeng nasa mataas na posisyon siya sa kanyang trabaho, pupwedeng politiko siya, pupwedeng nasa gobyerno siya, mataas na posisyon sa gobyerno, pwedeng ganon. Or sa kumpanya, 'di ba? Baka manager siya, baka um, pwede rin na ano siya, na CEO siya, may sarili siyang business, siya yung boss, maaring ganon, ano? And you are going to be dealing with this person. Maybe you are going to be talking to this person. Maaaring meron kang transactions or meron kang isasangguni sa kanya. Maybe you're going to ask for his opinion, professional opinion, mga ganyan. Ano? So, maaaring siya ay kakausapin mo at hihingi ka ng tulong sa kanya, advice ba, yung gano'n, no? So, regarding anything, kung ano man ang kailangan ninyo. So, this person is going to play significant role in your life sa ngayon. So, we have Hanged Man. Hanged Man is a stagnant energy, Pisces. Kaya magkakaroon dito siguro ng pagtigil, pansamantalang pagtigil ng mga ginagawa ninyo or ano man ang mga kakabalahan ninyo. Let's say, for example, sa negosyo, 'di ba? So, maaaring meron ditong pagtigil ng mga pagdating ng mga kung ano, mga supplies ninyo, mga transactions, mayroong mga pagtigil sa mga ganyan, may mga postponement siguro. Kasi, this is the time, no, na gusto ng universe na makapag-isip ka. Makapag-isip ka, makapag-renew ka ng sarili, baka kasi pwedeng puro ka trabaho, puro ka negosyo, puro ka, alam mo yun, other things. Kaya hindi mo na siguro naaasikaso yung sarili mo, yung sarili mong mga pangangailangan, yung pagse-self-care, maaring hindi mo na yan nagagawa kasi nga ang focus mo nandoon sa career, sa trabaho, sa negosyo, pwedeng ganon. Kaya magkakaroon ng mga delays dito, magkakaroon ng mga blockages dito, pansamantalang pagtigil ng pag-progress na kung ano man ang pinagkakabalahan so that you would have that time na makapagmuni-muni ka, makapag-reflect ka about your life, about everything that is happening. Kasi baka alam mo yon yung parang nakadisconnect ka na sa soul mo. 'Di ba? Kasi kapag sobrang busy tayo, 'di ba, nararamdaman natin na, "Teka lang, parang hindi ko na kilala ang sarili ko." Maaaring gano'n ka na, nandodo'n ka na sa point na parang hindi mo na kilala ang sarili mo kasi hindi ka na nga siguro nakakapagdasal. Maaaring hindi ka na rin nagkakaroon ng time man lang, 'di ba, na umupo at namnamin ang pag-upo lang, 'di ba? Kasi nakaupo ka, puwedeng nakaupo ka pero may ginagawa ka pa rin, may iniisip ka pa rin na negosyo, na trabaho or obligasyon or whatsoever, 'di ba? Pero yung magtu-tune in ka sa sarili mo, yung you are going to connect with yourself, maaring hindi mo na nagagawa 'yan. Kaya pupuwedeng yung mga blockages na 'to na magaganap is for you, 'di ba, to give time to yourself. Okay? At huwag kang mag-alala kasi yung mga mangyayaring ito, that is going to refresh you.
You know, that is going to help you na ma-refresh ang isip mo. That's going to help you na, kumbaga, makakonect ka sa sarili mo, mapakinggan mo yung soul mo, mapakinggan mo yung intuition. And you never know, there will be new ideas that will come up, there will be new perspective that may arise na mas lalong makakatulong sa iyong pag-progress, makakatulong sa iyong pag-asenso, no? Sa growth mo, yung gano'n. Kaya embrace it, no? Embrace it because it is a blessing. All right? It is a blessing. So, by the way, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking bagay po yan sa akin. Thank you. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. Salamat. So, we have Jade. Ayan, sabi dito, I am incredibly lucky. I always have plenty of money with plenty to spare. Wow. So, feeling ko dito ang swerte-swerte mo. Siswertehin ka pagdating sa pera, kaya magiging abundant and prosperous ka. You will have plenty of money. Maraming financial blessings or financial opportunities na magdadala sa iyo ng kasaganaan ang pwedeng ma-encounter mo around this time. Kaya good luck sa iyo, no? And congrats. And then sabi dito, improve visualization of positive outcomes. Kasi nga naman, 'di ba, yung visualization is one powerful tool of manifestation. Okay? Kung nagve-visualize ka, ini-imagine mo kung ano yung gusto mong ma-achieve sa buhay mo, one day, yun talaga ang mangyayari. Pero, ang pinaka-effective, no, na way of doing that visualization technique is yung kung ano man ang ini-imagine mo na gusto mong ma-experience sa buhay mo, i-imaginein mo yon na as if nangyayari na, as if it's happening already. Kumbaga nasa present time na. Kaya ilagay mo yung sarili mo doon sa scene, no? Sa kung ano man ang sitwasyon na gusto mo ma-experience, ilagay mo doon ang sarili mo as if ini-experience mo na. Kung ano yung emosyon na mararamdaman mo kapag nangyari yon, ramdamin mo yon, no? Habang ini-imagine mo yung bagay na yan, habang ini-imagine mo, maging masaya ka, ramdamin mo na masaya ka, excited ka para diyan, 'di ba? Kung ano pa, no, yung mga gusto mong maramdaman kapag nangyari 'yan. So, 'yun ang isa pang magagawa mo para maging powerful ang manifestation mo. So, attract good fortune and good luck as well. Now, how can you do that? 'Di ba? Project positivity. Project positivity. Positive mindset ka lang. Think feel abundant, feel prosperous. Think abundant, think prosperous. Okay? Kasi kung hindi mo i-align yung energies mo with this energy, edi hindi magtatama, hindi mo mama-magnetize ang abundance and prosperity, yung good fortune and good luck. Hindi mo mama-magnetize if you are projecting negativity. Kasi yung good luck and good fortune is very highly positive energy, 'di ba? Kaya dapat positive energy din ang ipo-project mo, ang mararamdaman mo para positibo itong mga bagay na 'to ang mahatak mo. Okay? And you are going to also to improve financial status and activate your millionaire mind. So yun, feel abundant, feel prosperous, at yun din ang isipin mo para tuluyan ka ng maging milyonaryo, tuluyan ka ng makahatak talaga ng mga abundance and prosperity. Okay? So, your next message is Lapis Lazuli. I receive messages all the time and follow my internal guidance system. Kaya siguro kayo magiging maswerte, 'di ba? Kasi you know how to listen to the universe. You know how to listen to your intuition, 'di ba? Kaya at ginagawa mo kung ano yung napapakinggan mong gabay sa iyo ng universe, maaring ginagawa mo. Kaya in that case, talagang you will be in sync with the divine. No, you will be in sync with the universe. Activate intuition, be a clear channel. Ayan. So, access the Akashic Records, stay grounded, feel protected, and say promote clarity in the dream time. Ayan. So, yun, activate your intuition. No? Kaya ka nga makakapakinig, ma-access mo yung divine guidance, no? Kaya mo maa-access, mapapakinggan, at mararamdaman yung mga mensahe para sa iyo ng universe because, malakas ang inyong intuitive abilities ngayon, malakas yung inyong
pakiramdam sa ngayon. Kaya good for you. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.